Noong 1993, nakadiskubre ang mga Russian archaeologists ng isang nakakaintrigang bagay sa Yukok Plateau malapit sa Russia-China border. Meron silang impormasyon tungkol sa isang grave robbery. Nang hukay ng isang grave site, tumambad sa kanilang isang higanting bloke ng yelo. Ang team na pinangungunahan ni Dr. Natalia Polasmak ng Novosibirsk Institute of Archaeology and Ethnography ay sinimulang tunawin ang bloke. Nakakita sila ng isang mummified body ng isang 25-year-old na prinsesa na kilala bilang Siberian Ice Maiden. Nakita ni Polosmak at ng mga staff niya na ang prinsesa ay may mga tattoo. Nakita sa kanyang well-preserved na katawan ang rituals ng isang ancient culture. Siyempre, curious ang team sa kung anong ibig sabihin ng kanyang mga tattoo, pati na rin ang kanyang mga ari-arian at ang companion horse niya. Bakit kaya siya namatay sa napakabatang edad? Suicide ba ito o human sacrifice? Nang simulan nilang tunawin ng yelo gamit ang timba na may mainit na tubig, nadiskubre nila ang mga harness, saddle piece at lamesa kung saan may pagkain pa ang naitago sa loob ng 2,500 years. Nabubulok na ang muton at mabaho ang amoy. May 6 na kabayo in total. May marka ng pickaxe sa ulo nila, indikasyon na in-execute ang mga ito. Patuloy na tinunaw ng mga archaeologists ang yelo hanggang sa makakita sila ng sable fur. Nang alisin nila ang fur, isang balikat ang tumambad na may makinang na blue na tattoo ng isang nilalang. Katawan yun ng isang dalaga na sa edad 25 hanggang 28. Kinilala siya bilang Ukok Princess o Siberian Ice Maiden. In-extract nila ang mummified na katawan na nasa maayos na kondisyon pa. Hindi nila malaman kung ano ang ikinamatay nito dahil ang kanyang mga internal organs kasamang utak ay inalis. Pero 2 dekada matapos siyang madiskubre, ang mga eksperto sa Russian Academy of Sciences ay may eksplanasyon. Namatay daw siya dahil sa breast cancer. Ayon sa MRI scans, naniniwala si Dr. Andrei Letyagin na nag-develop daw ito ng breast cancer noong early 20s nito. Makikita sa scan na nagkaroon to ng tumor sa kanyang dibdib. Ang matinding sakit na dala raw ng karamdaman ang nagpahina sa kanya. Posibleng nahulog to sa kabayo dahilan para mag-fracture ang mga buto nito. Gumamit daw ito ng cannabis para magpahupa ng sakit. Ang presensya ng cannabis sa kanyang pinaglibingan ay patunay noon. Ang mga high-ranking members ng Eurasian nomadic civilizations ay gumagamit rin ng cannabis. Ang balat ng Ice Maiden ay nanatiling intact at inembalmo sa mga herbs, grasses at wool. Ang mga kabayo ay sinakripisyo at nilibing kasama ng prinsesa. Binihisan siya ng silk top at striped na woolen skirt. Dahil sa mga highest ranking member ng nomadic societies ay nagsusuot ng silk, masasabing ang isa siyang prinsesa. May cosmetic bag ang Ice Maiden sa kanyang kaliwang bewang, indikasyon na may pake siya sa kanyang looks. May mga bakas din ng eyeliner na makikita sa kanya. May nakuha rin silang isang platito na naglalaman ng coriander seeds, siguro for medicinal purposes yun. Ang pinakamalaking sorpresa para sa mga archaeologists ay kalbo ang prinsesa. Wig lamang ang suot nito at talagang inahit ang kanyang ulo. Sa tuktok ng kanyang wig, makakapa ang spike na may 15 na gold foil birds doon. Ang mga tattoo ayon kay Polosmak ay simbolo ng kagandahan. Noon ang goal ay magmukhang maganda hanggat kaya. Dahil sa ang tattoo ay visible, nilagay niya siguro daw yon sa braso para mas makita at maging attractive. May tattoo sa parehong braso at daliri ang Ice Maiden, pero ang nasa kaliwang balikat ito ang talagang na-preserve ng maayos. Ayon kay Polosmak, ang tattoo daw na yon ay parang griffon's beak. Ang ibang tattoo ay tupa at isang snow leopard. Dahil sa animal style painting, inaassume ng mga archaeologists na ang prinsesa ay mula sa Scythian heritage. Dahil sa nakakita sila ng mga katulad ng artworks noon sa Russia, Central Asia, pati na rin sa Europa. Ang Scythians ay mga nomadic people na tumira sa Eurasian steppes noong 7th at 3rd centuries before Common Era.
habang ang ilang historians ay ginagamit ang term na Scythians para sa lahat ng sinaunang nomads. Pero mali yun. Hindi lahat ng early nomads na tumira sa Eurasian steppes mula sa Siberia hanggang Black Sea ay Scythians. Ang excavation ng Ice Maiden ay nagmeet siya ng malaking debate since ang mga inhabitants sa Altai region kung saan siya nilibing ay pinaniniwala ang libingan na pagmamayari ng isa sa kanilang mga ninuno. Ang mga tao sa area ay naniniwala sa mga shamans at ang pagtanggal daw ng mummy mula sa mga ancient graves ay isang masamang omen. Ang origins ng Ice Maiden ay pinagdedebatehan pa rin sa Russia. Ayon sa DNA analysis na ginawa ng Russian Academy of Sciences, may significant difference sa DNA makeup ng Ice Maiden at ng mga modern Altai people. Naniniwalang ilang eksperto na siya ay miyembro ng Pazyryk culture, isang Scythian nomadic civilization na namuhay noong 6th at 2nd century before Common Era. Ang facial characteristics niya ay mas Caucasoid kaysa Mongoloid. Habang ito ay point of contention, kailangan tandaan na ang ancient nomadic cultures ay laging multi-ethnic. Ang Xiongnu Empire, ang unang major nomadic empire mula sa Eurasian steppes, ay confederacy ng tribo ng maraming lahi. Ang mga taga-Altai region kung saan nadiskubre ang mummy ay galit na galit ng i-showcase siya sa mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Dinala nila ang Ice Maiden sa Korea at Japan kung saan mala rockstar ang touring sa kanya. Ang mga otoridad sa area kung saan siya nadiskubre ay nag-react sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga additional excavations. Dinesignate nilang area bilang Zone of Peace. Kalaunan ay binalik naman ng Russian authorities ang kanyang katawan sa Altai Museum pero patuloy nilang inaaral yun. Ang discovery ng Siberian Ice Maiden ay nagre-representa sa watershed moment sa archaeology. Tingin mo ba ang excavation niya ay nakatulong sa pag-aaral at pag-intindi sa mga sinaunang tao at sa kanilang customs? O isa itong kaso ng paglabag sa local customs at pagnanakaw sa libingan? May kakaunting duda na ang Ice Maiden ay nakatulong sa atin na maintindihan na kahit pa ang mga ancient people mula noong 2,500 years ago ay iba sa atin sa maraming aspeto. Marami din tayong commonalities sa kanila. Ang isa sa mga yon ay ang fascination sa cosmetics at external appearance. Isa pang interesting na bagay ay paggamit ng Ice Maiden ng cannabis para mabawasan ang sakit na dulot ng breast cancer. Unti-unti nang nare-recognize muli ang cannabis sa medical field. Although matagal naman itong ginagamit ng ating mga ninuno. Pero malay natin malapit na pala tayo sa panahon kung saan magiging legal na to at makakatulong na magamot ang maraming mga karamdaman. Pero dito sa Pilipinas, ewan ko baka matagal pa. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, kita-kits sa susunod na video.